tinatawag na napapraning, ano? Nakakaawa siya dahil mukhang ito na yung epekto ng ipinagbabawal na gamot sa kanya. Ito ang wow trending. Ex-PDEA Agent Jonathan Morales binanatan si Presidente Bongbong Marcos matapos sabihan ni Marcos Jr. na professional liar si Morales at parang jukebox. Kung huhulugan mo ng pera, kakanta kahit anong kanta, may birada din. Ang dating ex-PDEA agent na si Jonathan Morales kay Marcos, nakakaawa siya. Napapraning na, hinamon din ni Morales si PBBM na magpa-drug test na at hair follicle. Pero kung gagawin man ni BBM na magpa-drug test ay siguradong negative pa rin yan. Ang maganda kung lalabas na sa publiko ang mga pictures di umano at video ni Marcos Jr. na kasama si Maricel Soriano na sumisinghot ng pulburon. Paglabas kasi ng pangalan ni James Kumar na inutusan di umano ni First Lady Liza Marcos para arigluhin si Jonathan Morales na wag nang pumunta sa pangalawang Senate hearing, palaisipan pa rin para sa mga kababayan natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Sinabi kasi ni Senador Jinggoy Estrada ay walang kredibilidad si Morales dahil tad-tad ito ng mga kaso. Pero bakit parang gusto nilang bayaran si Morales na para itigil na ang investigasyon sa Senado? Binira naman ni Morales si Senador Jinggoy Estrada na wala talagang napala dahil malinaw na pumunta lang talaga siya sa Senado para i-character assassinate si Morales. Pati nga ang dating senador na si Ping Lacson dati ay kinalaban din pala ni Morales 12 years ago pa. Isa din kasi si Ping Lacson ngayon nagalit kay Morales. Siguro kung senador pa si Ping Lacson ngayon, binanatan na rin yan si Morales kaya hindi napigilan ng mga netizen na magsalita sa issue at ito ang kanilang mga komento. Kung jukebox si Morales, kahit huhulog-hulugan mo yan ng barya any time of the day, same lyrics pa rin ang kakantahin yan para sa isang song lang, walang magbabago. Kaya totoo yung sabi ni former President Rodrigo Roa Duterte noon na ang kalaban niya sa drugs ay sariling gobyerno. Halos lahat sabit, now we know. Check, check, check. Sana tumahimik na lang si Lacson. Hala, naglabasa na ang mga hari ng drugs. Sabi nga ni former President Rodrigo Roa Duterte na tulala siya kasi kalaban niya ang sariling gobyerno. Marami pa yan. Siguro sila magkakabulabugan na. Pag nag-ingay, alam na, sabi nga ni Morales, dinurog siya noon. Pero yan ang pupuwing sa mga mata nilang lahat. We are at your back, Agent Morales. Lupit naman pala talaga nitong si Jonathan Morales. Ayaw sumabay kung anong kalakaran sa agency. Ayan, palaging napag-iinitan. Kaya pala sabi ni Ping kung sinong may mas kredibilidad, si Lasso ba or si Morales? Sa point niya, si Lasso daw kasi base sa dami ng case ni Morales, yun pala mas masahol pa siya. Miss KLC, please enlighten me. Di ba si Ping Lacson yung nagpasa ng bill sa korupsyon, yung pag-issue ng certification instead of resibo? Yes po, si Ipokritong Lacson po ang author ng legalized corruption kaya meron po kaming hindi mo pera yan. Magiging 20 pesos per kilo ng bigas. Ang sinabi mo na kapag naupo kang ginayupak ka, na uuwi, na ang mga OFW ay babalik na sa kanilang pamilya, anong ginawa mo? Ha? Asan ang mga OFW? Lalong umaalis sa bayan dahil hindi na makabili ng pinangako mo na bigas na magiging 20 pesos per kilo 20 pesos per kilo. Ikaw ang professional liar at bangag ng sinabi mo nung in-interview kita, natututukan mo ang agriculture. Di ba? Ang sabi mo, dati tayo, nung panahon ng tatay ko, ang mga karatig bayan natin ay nag-aaral dyan sa Iri, sa Los Baños, Chuchuchuchu, palaguin natin ang ating ekonomiya, pag ikaw ang nakaupo sa agricultural. Anong ginawa mong bangag ka? Di ba hinubas mo ang pera at ang agricultural smuggling ay pinamayagpag mo dahil ikaw mismo, ang asawa mo, ang bayaw mong si Martin Araneta at si Michael Ma, lahat kayong hinayupa kayo, ay nagninegosyo sa smuggling. Ikaw ang protector. Ikaw na bangag ka. Sino ang sinungaling sa inyo? Ang pagsisinungaling mo na ikaw ay graduate sa kolehiyo ng degree, isang professional bangag liar. Yan ang isang kasinungalingan mo na undergraduate ka. Yung pagsisinungaling mo pa lang sa tao na, alam mo, simple lang yan eh.
bakit hindi mo masagot ng yes or no? Nagpupulburon ka ba o hindi? Hindi mo masagot, ngingiti-ngiti ka. Kaya aatakihin nyo ngayon ang nagsasalita dito, katulad ni Morales, na ginawa lamang ang trabaho niya noong 2012. It just so happened na sa yung team leader at ikaw nung gabing yun ay bangag na bangag ayon sa impormante, kasama yung isa pang bangag na si Maricel na chinukchak, okay, ng magkapatid. Oh. Chinukchak Chenes dahil magjowa sila, alangan naman sila nagtsuktakan. Di ba? Ayang si Maricel, o ex niya, ang si Martin Araneta, at pati yung kapatid nila na parang si Charis, you know, from the LGBT. Wala tayong issue sa LGBT. Imagine mo, tinuhog nila si Maricel na magkapatid. At ayon sa ating informante, mga sinungaling talaga kayong mga hayop kayo, ang nagturo kay Maricel para magdurog ay itong si Martin Araneta na kapatid ni Lisa. At kayo lahat, at pati si Martin, hinubas ang pera ni Maricel dahil sa kakabangagan ninyo. Oh, ngayon, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang sinungaling? Dahil naibalita naman na si Maricel ay naging biktima nga nitong pagdurog. Pero ikaw, mas malupit. Dahil senador ka na noon, hanggang ngayon ay nagpapakabangag ka. Sino ang jokebox sa pinagsasabi mo? Bakit hindi mo pa imbestigahan? Kung talagang totoong na may naguhulog ng pera na parang jokebox kay Morales, o kayo ang naguhulog ng pera sa mga ang tawag dito, sa mga namamagitan para i-bribe si Morales. 'Di ba? Binanggit ni Morales ang tungkol sa CCTV na kung saan may pumunta sa kanyang tao, okay, na kinukumbinsi siya na wag nang tumuloy sa Senado. Wag nang tumuloy sa Senado kasi babayaran na lang ni Lisa Tanas na asawa mo, Lisa Kidnapper. Okay? Ang nangyari sa testimonya, based sa testimonya ni Morales, may pumuntang tagapamagitan na lalaki, okay? Okay, yung lalaking yun pumunta sa bahay na nahagip ng CCTV, then tumawag sa telepono doon sa isang lalaki na kinausap ni James Kumar, na si James Kumar naman ay tinawagan ni Lisa para areglohin si Morales. Kung si Morales ay jukebox, parang jukebox na pwedeng hulugan ng pera, dapat tinanggap na ni Morales yung alok na name it kahit ano, kahit panalo sa loto, at kung ano pa. Baka US visa in-offer pa. Kasi si Lisa magaling na fixer yan. Oh, magaling na fixer yung hinayupak na yan. Dahil maraming pinifix yung julol na yan. So, ganun pa man, kung tignan natin mga kababayan, yung sinasabi ni Marcos yun na parang jukebox si Morales. Alam mo, kung si Morales, I hope mailabas niya sa Senate, no? Yung CCTV. Okay? I hope mailabas siya ng bonggang-bongga doon. Kung papayagan ng Senate, kung talaga bang meron. Hindi ko pa napanood yung interview niya doon kay ka Eric, kasi na borlog ako, nag-sleeping beauty ako. Okay, tapos nakita ko ang daming message. Ang daming Miss Marlica, are you okay? Kayo naman, nag-rest lang. Nag-rest day lang tayo. I'm okay pa lang. But thank you. So, kung si Morales, tignan niyo to mga kababayan, unang punto, kung si Morales ay mukhang pera, hindi na natin siya nakita doon sa Senate sa second time around, sa second hearing. Kasi tinawagan na siya, ang sabi niya, tumawag si Lisa kay Kumar, at si Kumar tumawag doon sa isang tao, sa kaibigan. Pikoy ba yun? Huwag na natin i-highlight yung dalawang pangalan. Ang i-highlight natin si Kumar at saka si Lisa. Okay, tumawag doon, tapos may pumunta, ito kunyari, ito yung lalaki na pumunta sa bahay ni Morales, pumunta sa loob ng bahay ng bonggang-bongga, o pare, ito, sabi daw ni, ito si Tarpulanong isa, ito si Tarpulano, okay? Ako kunyari si Morales, o pare, huwag ka na magsalita. Kasi sabi ni Tarpulano,
babayaran ka na lang daw, tutulungan ka na lang daw. Tapos sabi nito, ano ba gusto mo? O, tapos sabi naman ni Morales siguro, ay hindi, bigay ng words kasi kunyari ano lang tayo dito, nag-acting. Ngayon, ang sabi nito, o sige ha, tatawagan ko to ha, mag-uusap kami, pakikinggan mo. So itong dalawang to nag-uusap sa video, FaceTime. Okay? Yan ba yun ang sabi ni Morales? FaceTime. Tapos ako si Morales, nakikinig lang ako. So itong dalawang to nag-uusap, sabi nito, pare, kumbinsihin mo na yan si Morales. Kasi tinawagan ni Lisa, ni Lam, si Kumar para areglohin. Huwag na siyang tumuloy sa Senado. Ako si Morales tahimik. Parang yun na naging eksena. Ngayon, kailangan mapanood ng taong bayan kung totoo ba na may video. Doon mapapatunayan ni Morales kung siya ay nagsasabi ng katotohanan. Kung siya ay gumawa lang ng kwento. At I hope nga payagan ng Senate ni Bato na ma-play yun sa May 13. Kung meron nga. Di ba? Kung meron nga. So ngayon, mga kababayan, the fact na si Lisa, at yan talagang fixer hayop yan, talagang demonyo sa pinakademonyong bibaitang yan, na tumawag kay Kumar, at dito sa dalawang taong ito para areglohin si Morales, bakit sila tumawag? Kung nagsisinungaling si Morales, ano ang bigat ng pasabog ni Morales? Napakabigat. Kasi totoo. Bakit hindi nila kasuhan si Morales? Kasi hindi sila mananalo. Kasi sabi nga, ang pinakadepensa ni Morales ay ang katotohanan. It's the same thing na depensa ni Glenn Chong na pag-akusan niya, pagtistigo niya na si Lisa at si Marcos Jr. ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. Di ba powerful sila? Bakit hindi kasuhan si Glenn Chong? Dahil iyan ay what? Criminal case. Di ba? Libel o kung ano pang pwedeng ikaso sa kanya. Bakit hindi kinakasuhan? Bakit ako hindi kinakasuhan ni Lisa? Inaakusahan ko siyang nangidnap siya ng mga minor de edad sa Turkey gamit itong mga kasabwat niya sa gobyerno, sa immigration, DOJ, sa DFA. Bakit hindi niya kasukasuhan kung yan ay walang katotohanan? Takot? Ha? Duwag. Ang alam lang nila, manggurgur, mangharas. Yan ang katotohanan. Ibig sabihin, mga kababayan, bangag nga, sabi ni Jimos Flores. Miss Arlene Macabenta, hello. Okay. Bangag na bangag nga. Kasi kung ako na inakusahan, okay, na ganyan, na kiniklaim ko na super powerful ako, na syempre ayaw mo masira yung iyong ano, di ba? Ang iyong, at saka yung pag-aakusay sa'yo na ikaw sumisingot ng ipinagbabawal na gamot ng pulburon, isang malaking kasiraan yan kung yan ay hindi totoo. Pero dahil totoo, nakikita sa manifestation ng bunganga ni Marcos Jr. na ngumingiwi na ng bonggang-bongga, kaya ang gawin na lang nila pangiti-ngiti, hindi natin bibigyan ng importansya yan, Pero nanood ka. Bakit siya nanood kung hindi, walang weight, walang substance, walang importansya, okay? Hindi dapat bigyan ng importansya. Bakit alam na alam mo yung sinabi ni Jinggoy doon sa Senate hearing? So nagkausap kayo ni Jinggoy, itinimbre niya sa'yo? Alam na alam mo eh. Alam na alam mo kung paano atakihin, okay, si Morales nung kaalyado mong Jinggoy. Yan ang nakikita natin dito, mga palangga. Ngayon, sasabihin mo si Morales ay, jokebox. My God, bakit hindi mo sagutin ang argumento, ang issue na kung ikaw ba ay nagpupulburon? At sabi ko nga, ang pinakasolusyon yan ay magpapulburon test ka. Dahil kung nakaya mo nung 2021, bago mag-eleksyon, ng mahigit 2 minuto lang, bakit ngayon pinapalala mo, ayaw mong patayin ang issue at panawagan ng taong bayan para matigil na kung ikaw ba talaga ay nagpupulburon? Sabi ni Al-Jazi, nag-rehearse sila, hiniram ng kodigo ni Lasso. Exactly. Okay? Bakit ayaw mong tumbukin itong ini-issue sa yung pulburon? Ini-issue na sa'yo ni Pangulong Duterte, to si Pangulong Duterte nga di ba?
Binanggit pa nga ni Morales na nakita niya sa picture, tama ba pag-alala mo dun sa picture, ng 5 litrato na sinasabi na pinresent ng confidential informant, mga palangga, na ando dun pa yung namatay mong kaibigan natin si Daza, na sumisinghot din. O imagine mo yung kaibigan mong namatay na, nandoon daw sa picture, sa ngalan ng kaibigan mong natsugi na. Itayo mo kung talagang mahal mo ang kaibigan mo na ayon sa umiikot sa showbiz at actually si Daza nandyan din sa sa PDEA, may record siya. Okay? Nakalawit nga din daw siya ayon sa ating informante. Nakalawit, kaya isa din siya sa informante na chuchu. Siguro, parang yun no? Parang yun yung dating doon Anyway, sa ngalan ng kaibigan mong Bong, 'di ba? Mahal na mahal mo, 'di ba? O bakit hindi mo itayo ang inyong dignidad na wala namang kayong dignidad na hindi totoo na si Daza at ikaw ay addictus benedictus na magkaklase kayo? Magpulburon test ka lang at makita ng taong bayan na live, tapos na, ikaw na paniniwalaan, pero hindi yan mangyayari kasi ikaw ang professional bangag na liar pa. Okay? Yan ang katotohanan, mga palangga. So, yung mga issue dito, na mga kasinungaling ni Marcos, lahat, kidnapping, pulburon, smuggling, ikaw talaga, kayo, ng mga ginayupa kayo, ang totoong mga sinungaling. Kaya hindi ko nga maintindihan yung men and women in uniform, baka tahimik. Kayo mismo, nakita nyo, even mga PSG, kung paano ginombag ni Lisa si Marcos na walang bayag. Diba? Nakita nyo naman sinapak yung presidente nyong bangag. Tahimik pa rin kayo. Nakita nyo kung paano sumigaw-sigaw si Lisa sa mga PSG na yung isa nagpakamatay. Wala pa rin kayo, hindi mo naman lang pagtanggol ang mga nangamatay dahil sa ngalan ng mga bangag nyong boss. Ikaw, kayo ang sinungaling. Kaya nga ang tanong ko kay Amy Marcos, kailan mo ibubuking ang kapatid mo? Pero sabi nga niya, hindi daw niya ibubuking. Pero, malay mo, makrung-krung ito si Amy Marcos. At biglang binuking niya yung kapatid niya. Ano kaya mangyayari? Sana makrung-krung na lang. Ipagdasal ko na makrung-krung si Amy at ibukilya niya na yung kapatid niya na bata pa lang, problema na nila na ito ay addictus benedictus at lulong na lulong sa masamang damo. Dahil ayon sa aking informante, noong panahon na babawian na nga ng buhay ang tatay ni Marcos Jr. na si Senior, ay hindi maghagilap si Marcos Jr. Si Bangag. Kasi nakikipag-jamming. Bangag-bangag. Namamatay na lang ang tatay mo, hinahagilap ka pa. Nagulat ka, no? Sa Makiki Hawaii. Makiki Heights. Diba? Nagulat ka, paano ko nalaman yan? Diba? Ilang minuto na lang, binabawian na ng buhay ang tatay mo, nagbabangag ka pa rin. Kaya nga hindi ka naman nag-alaga sa tatay mo. Ang mga press release mo na kunyari, mahal mo ang tatay mo. Pero sa moment na sa deathbed ang tatay mo, nasa sick bed siya, ikaw ay bangag. Kaya ikaw ang pinakanuknukan ng sinungaling. Dapat sa iyo ay hagupitin ng taong bayan. Dapat sa inyo ay mawala na dahil nilalapastangan nyo ang pera ng bayan at talagang sinasaid ninyo. At talagang puro kasinungalingan, puro pulburon, puro pagnanakaw ang ginagawa mong lintik ka. Ngayon, mga palangga, May 13. Ayon sa ating informante, itong si Kumar, si Lisa ay may mga illegal na negosyo kasama ang mga senador. Kaya nga palangga, wala tayong aasahan sa senador at sa mga kongresista kasi halos kasabwat nila, nakita niyo yung mga naglabasan na picture. Ayon sa ating informante, kung gagawin lang daw ng gobyerno kung may matino tayo, makikita ang mga pangalan ni Chis Escudero na may illegal business with this person, with Mekos, with Lisa, si Subiri kasama. Lahat, okay? Halos lahat
nang minimit ni Kumar ay may mga negosyo silang mekos-mekos. At ito daw ay deadly. Deadly ba? Notorious. Kahit sa mga Indian community. Ayon sa ating source, Nilda Ruiz, thank you. Ayon sa ating source, na itong si Kumar ay hindi lang po pa-cute-cute ang alam. Marami na kinasasangkutan na mga negosyo na nakikipag-sosyo sa mga politiko. Well, nakipagsosyo sa politiko. Ano ang negosyo nila? Legal or illegal? Kung kukunin lang ang tamang datos, tamang dokumento dito sa mga illegal na negosyo ni Lisa, sa mga senador, sa mga kongresista, ito ang mga hayop na to, ito ang mga sinungaling. Kaya sabi ko nga, kawawa talaga kayo kung hindi kayo kikilos. Dahil ang pinakasinungaling, ayan mismo si Marcos Jr. na nakikita mo ng bangag-bangag, ngiwi-ngiwi, pero nagpapaniwala pa ang iba sa inyo. Pero alam ko, konti na lang naman. Konting kembot na lang yan. Kaya dapat itong si Senator Bato sa next hearing, pipigyan niya si Kumar kahit nakakilala lang daw niya. Pakita mo, Senator Bato, na hindi ikaw isa sa mga ka-business partner ni Kumar. Makikita naman ng taong bayan yan, the way you handle the question. Magbabantay ang taong bayan. Okay? Magbabantay ang taong bayan. Kinakawawa nila si Morales pero hindi magiging kawawa si Morales dahil ang mga taong bayan ang tutulong sa kanya. At nasa likod niya dahil nagsasabi siya ng totoo. Dahil paulit-ulit sinabi ng Morales na hindi naman siya lumabas dahil para pagbintangan si Marcos Jr. at si Maricel Soriano. It just so happened na siya ang team leader or investigating agent during that time. Bakit hindi natin